obviously it's a blessing to represent the Philippines and where I'm from. So I mean, I think me and Jordan Clarkson do a great job of doing that. But I mean, my biggest thing is just focusing on what's in front of me. Dylan, Ka-Express, isang napakalaking sandali ang dumating sa kasaysayan ng basketball. Sa unang pagkakataon sa NBA Finals, dalawang Filipino-American stars ang magiging sentro ng atensyon ng buong mundo. Si Dylan Harper ng San Antonio Spurs at si Jordan Clarkson ng New York Knicks. Isang matchup na hindi lang tungkol sa championship, kundi tungkol din sa representation ng dugong Pilipino sa pinakamataas na antas ng basketball. Habang ang Knicks ay pinamumunuan ng kanilang veteranong core at naghahangad ng isa pang makasaysayang titulo, ang Spurs naman ay dala ang bagong henerasyon ng talento sa pangunguna ni Harper at ng kanilang superstar na si Victor Wembanyama. Ang mas nakakagulat, kahit sino ang manalo sa seryeng ito, siguradong may Phil-Am na mag-uwi ng Larry O'Brien Trophy. Isang bagay na matagal na pinapangarap ng maraming Pilipinong basketball fans. Para kay Clarkson, ito ay pagkakataon upang tuluyang lagyan ng corona ang kanyang NBA journey matapos ang mahigit isang dekadang pakikipaglaban sa liga. Para naman kay Harper, ito ang pagkakataon na kumpletuhin ang isa sa pinakakahangahangang rookie campaign sa modern NBA history. Veteran versus rising superstar. Experience laban sa kabataan. Ngunit higit sa lahat, Pilipinas laban sa wala dahil panalo na ang bawat Pilipino sa sandaling magsimula ang finals. At ngayon, ang tanong ng buong basketball world, sino ang mag-uuwi ng kampyonato? Ang veteranong si Clarkson o ang bagong Phil-Am sensation na si Harper? Kung may isang kwento na tunay na bubihag sa puso ng mga Pilipinong basketball fans ngayong 2026, ito ay walang iba, kundi ang makasaysayang pagtatapat ni Dylan Harper and Jordan Clarkson sa NBA Finals. Hindi lamang ito laban ng Spurs at Knicks. Hindi lamang ito usapin ng championship. Ito ay laban ng dalawang henerasyon ng Filipino-American basketball excellence na parehong nagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino sa buong mundo. Simulan natin kay Jordan Clarkson. Sa loob ng maraming taon, si Clarkson ang naging mukha ng Filipino representation sa NBA. Nang unang sumikat ang kanyang pangalan sa liga, maraming kabataang Pilipino ang nakakita ng isang manlalarong may dugang Pinoy na kayang makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa mundo. Hindi nagtagal, lalo pang lumalim ang connection niya sa Pilipinas nang isuot niya ang jersey ng Gilas Pilipinas sa international competition. Mula noon, naging simbolo siya ng pangarap ng maraming batang Pinoy na balang araw ay makarating din sa NBA. Ngayong nasa New York Knicks siya, muling nagbigyan si Clarkson ng pagkakataong sumabak sa NBA Finals. Ngunit iba ito kumpara sa kanyang unang Finals appearance noong 2018. Noon, isa lamang siyang bahagi ng supporting cast. Ngayon, isa siyang veteranong leader na may mahalagang papel sa championship aspirations ng Knicks. Ang kanyang karanasan, composure, at kakayahang mag-init anumang oras ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit napakahalaga niya sa kanilang playoff run. Sa kabilang panig naman ay si Dylan Harper. Kung si Clarkson ang simbolo ng unang malaking alon ng Phil-Am success sa NBA, si Harper naman ang mukha ng susunod ng henerasyon. Bilang anak ng 5-time NBA champion na si Ron Harper at ng Filipina na si Maria Pizarro mula Bataan, lumaki siyang may matibay na connection sa kanyang Filipino roots. Mula pa lamang sa kanyang college days ay marami ng scouts ang naniniwalang maging special siyang manlalaro. Ngunit kakaunti ang nag-akala na sa kanyang rookie season ay agad siyang makakarating sa NBA Finals. Kasama si Wembanyama, De'Aaron Fox, and Stephen Castle, naging mahalagang bahagi si Harper ng muling pagbangon ng Spurs bilang title contender. Ang kaniyang maturity, confidence, and clutch performances ang nagpatunay na hindi siya ordinaryong rookie. Kaya ngayong finals, higit pa sa championship ang nakataya. Ito ay isang makasaysayang sandali kung saan dalawang Phil-Am stars ang sabay na magbibigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong nangangarap makarating sa pinakamalaking entablado ng basketball. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mismong laban at kung bakit napaka-espesyal ng match-up na ito para sa basketball world at lalo na para sa Pilipinas. Sa papel, may malinaw na pagkakaiba ang dalawang koponan. Ang New York Knicks ay puno ng karanasan. Nandyan ang kanilang superstar core na sanay na sa pressure ng playoffs. Nandyan si Jordan Clarkson bilang veteran scorer na kayang baguhin ang momentum ng laro sa loob lamang ng ilang minuto. Kapag umiinit ang kanyang shooting, kaya niyang pabagsakin ang depensa ng kalaban
kahit hindi siya starter. Sa kabilang banda naman, ang San Antonio Spurs ay kumakatawan sa bagong mukha ng NBA. Bata, mabilis, athletic at walang takot. Sa sentro ng kanilang sistema ay si Victor Wembanyama, ang generational superstar na itinuturing ng marami bilang susunod na mukha ng liga. Ngunit hindi may kakaila na isa sa pinakamalaking dahilan ng kanilang pag-abot sa finals ay ang pag-usbong ni Dylan Harper bilang tunay na secondary star. Sa Western Conference Finals, ipinakita ni Harper na kaya niyang mag-perform sa pinakamalalaking sandali. Habang maraming rookie ang natitinag sa pressure, mas lalo naman siyang naging agresibo. Hindi siya natakot sa depensa ng Oklahoma City Thunder at ilang beses siyang gumawa ng mga importanteng plays sa fourth quarter upang tulungan ang Spurs na makalusot sa isa sa pinakamahirap na serya ng playoffs. Ngayon, haharap siya sa isang manlalarong minsan ding naging inspirasyon ng maraming batang Phil-Am athletes, si Jordan Clarkson. Napakagandang storyline nito dahil para itong simbolikong pagpapasa ng sulo. Si Clarkson ang unang Phil-Am superstar na tunay na niyakap ng basketball fans sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, siya ang mukha ng Filipino representation sa NBA. Ngunit ngayong 2026, isang bagong pangalan ang mabilis na umaakyat sa spotlight, si Dylan Harper. Hindi rin maiiwasang ikumpara ang kanilang playing styles. Si Clarkson ay isang natural scorer. Mahilig siyang umatake gamit ang dribble combinations, pull-up jumpers, and creative finishes sa rim. Kapag nakahanap siya ng rhythm, kaya niyang magbuhos ng sunod-sunod na puntos na parang apoy na hindi mapigilan. Si Harper naman ay mas all-around ang laro. Bukod sa kanyang scoring ability, mahusay din siyang playmaker at rebounder para sa kanyang position. Sa edad na 20, kahanga-hanga ang kanyang composure at basketball IQ. Maraming analysts ang nagsasabing ang kanyang maturity ay parang veteranong ilang taon nang naglalaro sa NBA. Ngunit higit sa statistics and X's and O's, mas malaki ang ibig sabihin ng seryeng ito para sa mga Pilipino. Sa unang pagkakataon sa kaysaysayan ng NBA, garantisado ng may Filipino heritage player na magbubuhat ng Larry O'Brien Trophy pagkatapos ng finals. Hindi na ito posibilidad, hindi na ito pangarap. Ito ay kasaysayang mangyayari sa loob lamang ng ilang linggo. At habang magkalaban sina Jordan Clarkson at Dylan Harper sa court, milyon-milyong Pilipino naman ang sabay-sabay na magdiriwang sa isang tagumpay na matagal nang hinihintay ng buong basketball nation. Ang tunay na panalo rito ay hindi lamang Knicks or Spurs, kundi ang buong Pilipinas. Para naman kay Harper, ito ang simula pa lamang ng isang potensyal na makasaysayang karera na maaaring magtagal ng higit isang dekada. Ngunit higit sa lahat, ang seryeng ito ay patunay na walang limitasyon ang pangarap ng isang batang Pilipino. Mula sa mga barangay court hanggang sa NBA Finals, posible ang lahat kapag may talento, sipag at pagkakataon. Sa dulo ng laban na ito, isang Phil-Am ang magiging kampyon. At sa mata ng buong mundo, panalo na rin ang Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.